Hi guys, this is Chris TVPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, pag-uusapan po natin is ang SONA ni President Bongbong Marcos. Yan, kagalang-galang ka tayo ngayon. Tignan nyo, naggayak pa ako para sa SONA na. Ngayon guys, marami tayong pag-uusapan. Hindi lang yung SONA, yung mga ganap sa SONA, no? Yung mga issue ng SONA ngayon. Kung ano ba yung pinagkaiba sa SONA nung 2024 at ngayong SONA 2025. Okay. Let's do this. Yung una, ang dami niyang puro, yung unang niya is, marami siyang plano. Ang dami yung mga project na gagawin. 'Di ba? Yung mga sa electricity na sa iba't ibang panig ng bansa natin na hindi na natutugunan, na walang electricity daw. Tapos, yung mga gagawa pa sila ng 40,000 classroom bago siya bumaba sa posisyon niya as a president hanggang 2028. Tapos, yung libreng wifi. Ang dami niyang mga plano. Guys, di ba? Puro plano yung sinabi niya. Puro bagong project na gagawin. Puro bagong project. Mamaya, iaano natin yung mababaw na opinion natin tungkol dito, okay? Tapos, meron pa siyang sinasabi na yung mga sports complex daw kailangan buksan para yung mga bata is magamit anytime na gusto nila. Meron din akong opinion dyan. Tapos, yung mga senators na hindi umaten sa SONA. Pag-usapan din natin yan. Tapos, yung the last part is yung issue about sa flood control project. Na, pag-uusapan din natin yan. Tapos, yung huli is yung bakit hindi niya binida yung about sa tariff na 1% discount na ginawa binigay ni Donald Trump sa kanya. Kasi sa news, sabi big achievement daw yon yung discount na 1%, 19% tariff yun, tapos 0 yung sa Amerika. Big daw yon, big achievement. Pero hindi natin narinig yun sa SONA. Pag-usapan natin yan. Okay, let's go. Pero bago yan, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-reach natin yung 2,000 subscriber, okay? Now, ang natin guys, yung una, yung 40,000 na classroom, itatayo bago siya bumaba sa pwesto sa 2028, okay? Alam nyo, maganda yung bawat sinasabi ni Bongbong Marcos, okay, maganda sa pandinig, di ba? Ang ganda sa pandinig kung matutupad, di ba? Kasi naka 3 years na siya, di ba? Naka 3 years na siya. Sa 3 years niya, hindi niya binanggit kung ano yung accomplishment niya, di ba? Kung ano yung mga nagawa na nila. Parang hindi niya binabanggit sa SONA niya, 'di ba? Kung ano na yung accomplishment nila. Ako pakawari ko, sa mababaw na opinion ko is parang natatakot si Bongbong Marcos na banggitin kasi mamaya magkamali na naman siya. Kasi katulad na sa flood control before, 'di ba? 5,500 flood control na na daw. Pero nung pagdating ng pagkataas ng SONA, umulan, bumaha. Diba? Tapos nalaman yung budget ng flood control is nabulsa. Ngayon, parang feeling ko, dito sa SONA niyan to, nag-aalangan siyang ibida yung mga achievement niya. Sa 3 years niya sa panunungkulan. Parang ganun ang dating. Diba? Tapos yung guys, yung
yung sports complex na yung sinasabi niya, matagal nang open yan eh. Kami nga, diyan kami sa Malate nakatira, di ba? Diyan kami sa Malate nakatira. Yung sa Rizal Stadium, pumapasok kami diyan para mag-jogging sa oval eh. Oh. Tapos pwede ka rin mag-swimming, open yung swimming pool. Pero may bayad na 15 pesos noon. Noon pa yun, 19 kopong-kopong pa yun. Meron siyang bayad, 15 pesos. Magbabayad ka 15 pesos per head. Yan sa swimming pool sa Rizal. Tapos ang hindi mo lang mapapasok is yung stadium para sa mga gymnast, ganyan. Yun hindi mo mapapasok. Kasi nga, na yun eh, parang para sa mga athletes na talaga yun. Nakakapasok ako libre. Kasi nga, yung dati ko is, Philippine team siya. So, ako naman nasa rowing. Tapos, pag magte-training kami sa swimming pool, pwedeng gamitin yung swimming pool. Ganon. Tapos, kapag mag-run naman kami sa oval, pwede rin siyang gamitin sa oval. Open naman siya. May guard, tapos may, magpapaalam ka lang, tapos lilista yung pangalan mo. Open na yan eh. Open na yung mga yan. Ewan ko di na naman siguro nag-research yung niya. Tapos si Torre, Diyos ko, pinagmalaki niya pa si Torre, no? Nakakaya, si Torre tuwang-tuwa, talagang proud na proud siya, no? Doon sa achievement niya, nag-champion siya sa imaginary, fight niya. Tapos tanim invitation. Diba, nakakaya, nilevel niya pa kay Pacquiao, nilevel niya sa lahat ng champion sa Olympics. Ang world champion, si Torre na nag-champion lang sa imaginary fight niya. Diba? Tas ano pa ba? Hindi niya tinalakay, tinalakay niya about sa PhilHealth. Ngayon, ang question doon, paano matutupad lahat yung sinasabi niya kung ang PhilHealth tinanggalan nila ng budget, di ba? Paano matutugunan yung sinasabi niyang PhilHealth na chuchu, libre na yung ganito, libre na yung ganyan, libre na yung ganyan. Paano matutugunan ng PhilHealth yon kung tinanggalan nila ng budget ang PhilHealth, di ba? Tsaka alam mo, meron experience yung kaibigan ko about sa PhilHealth na yan, no? Ang nanay niya na-confine sa private hospital. Tapos ginagamit nila yung PhilHealth. Alam niyo, hindi tinatanggap yung PhilHealth doon sa private hospital, doon sa nanay niya. Kasi gawa na nga daw na ang PhilHealth daw matagal magbayad. Kaya ayaw nila. Yun daw yun. Matagal daw magbayad ang PhilHealth. Kaya minsan, dinidecline ng ibang hospital, especially yung private hospital, yung PhilHealth. So, wala na nga pondo. Paano pa nila matutugunan ng mga pangangailangan ng mga, di ba, may sakit. Yun na yung sa akin. Tapos, yung classroom naman is, sana totoo. Kasi another budget na naman to guys sa education. Tinanggalan nga nila ng budget ng EDUC, 'di ba? Paano yan? Paano mangyayari yan? Tapos another budget na naman yan guys sa pag-aara etong 2020 Congress. Papasok na naman yung budget hearing, 'di ba? Budget deliberation. Ngayon Diyos ko. Tapos para sa 2026 na budget, si Marcos nagpapahiwatig na ng maraming project ang gagawin para may excuse sila sa 2026 budget. Yan lang yan. Diba? Yan lang yan. Naano ko talaga yung sa tariff, no? Hindi niya binida yung tariff, no? Kasi sabi malaking achievement daw yun. Tapos tuwang-tuwa siya na sabi ni Donald Trump is great. Negotiator. Pero hindi niya pinagmalaki sa SONA niya. Hindi niya pinagmalaki sa SONA niya yung achievement niya. Pumunta pa siya sa Amerika, gumastos pa siya ng entourage niya. Ang daming pang sumama sa kanya. Representative. Di ba? Many representatives, sabi ni Donald Trump. Hindi niya sinama sa sa SONA niya. Hinihintay ko yun eh. Alam mo ba, nanood ako ng SONA dun sa live ng PTV. Diyos ko, sabi ko sa'yo, nakipagbardagulan talaga ako. Wala silang ibang binabanggit, kundi didilis,
Yan, Didishit, yung si Didigong nyo, Didigong nasa dahig na nakakulong, mga ganyan ba? Tapos si BP Sara, magnanakaw. Yung mga ganyan yung ano nila, yung binabanggit nila, mga ganyan ba yung binabanggit nila. Pero pag sinasabi kong First Lady scandal is waving, wala. Nawawala yung mga comment. Tapos sinasabi ko, oh, another corruption is waving. Wala sila. Sabi ko, oh, yung tariff na 1% discount is waving. Wala talaga silang wala silang maibardagol sa akin eh. Sabi ko sa inyo eh, ang inaano ko dito sa Sonan to, marami siya na naman promises na project na gagawin, tapos another budget, ganyan, no? Tapos, ang pinakahuli is yung, yung pinakahuli is yung flood control. Alam niya na palpak pala ang flood control. Ang mababaw na opinion ko dito, guys, is, alam mo na pala na yung ibig sabihin, yung SONA mo nung nakaraan is pinagmalaki mo yung 5,500 flood control na tapos na. Ibig sabihin, hindi mo chinek noon. Hindi niya chinek noon. 'Di ba? Ibig sabihin, yung ni-report sa kanya, nakontento na siya dun sa report niyang yon. 'Di ba? Nakontento na si BBM sa report niyang yon. Hindi niya chinek. Tapos ngayong year lang niya to, i-chinek nung bumaha na, nagkabagyo. Ngayon lang siya nag-helicopter, nagtuturo-turo. Tsaka niya lang chinek nung malapit na yung SONA niya. Na palpak pala yung mga flood control at na ghost project at na bulsa at for the boys. Ngayon niya lang na-realize yan. Diba? Ilang taon na tayo nagbabaha-baha. Sabihin natin, bakit nung 2022 wala bang baha? Nung 2023 wala bang baha? 2024 wala bang baha? Diba? Ibig sabihin, nung pag-upo niya at ng mga ilang taon na lumipas, ngayon niya lang chinek yung flood control is imaginary lang pala yung iba. Ghost project pala yung iba. Ngayon niya lang napagtanto yan. Diba sa 3 years niya, ngayon niya lang napagtanto. Ibig sabihin sa past years niya, hindi siya nagtatrabaho, kundi asa lang siya sa mga report, diba? Yan yung yung mababaw na opinion ko. Hindi ako expert, pero yung opinion ko na oobserbahan ko sa the way na magsalita si Marcos is parang ganito, no? Parang ganito, yung kontento na siya sa pinapasa sa kanya, sa sinasabi sa kanya, nire-report sa kanya, tapos hindi na siya mag-i-investigate. Hindi niya nauutusan yung kung sino mang Poncio Pilato na pwede niyang utusan na i-check talaga kung totoo ba yun na may flood control, ganyan-ganyan. Itong 5,000, realistic ba to, ganyan-ganyan, matino ba to, ganyan. Kumbaga, hindi niya chinek before. Nung nakaraang SONA niya, yung 5,000 na flood control, totoo at maayos ang pagkakagawa, 'di ba? Sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang bahagi ng lugar sa bansa natin. Tapos ngayon niya lang napagtanto na ganyan pala, na kinurap pala ang budget ng flood control. Ngayon lang, talaga, Mr. President, ngayon lang napagtanto yan. Ibig sabihin sa 3 years niyo, ngayon nyo lang nalaman yan, na may for the boys, may ghost project, may corruption sa flood control budget. Diba? Ngayon lang. Tapos sasabihin, mahiya naman kayo. Dapat kasama ka dun sa mahiya naman kayo, Mr. President. Dapat kasama ka dun. Shame on you, diba? Dapat ganun. Paano yan? Diyos ko. Baka etong SONA to, ang daming promises, ang daming project, naku po, malamang to sa budget deliberation is etong magiging reasoning nila, yung mga new project na gagawin na sinabi niya, na future project niya, di ba? Future project niya. Diyos ko, di ba? Na pa. Okay naman yung sinabi niyang iba, yung about sa bullying sa school, 'di ba? Yung siya, agree, maganda yung sinabi niyang 'yon na
nag-a-add sila ng mga maglalagay pa sila ng maraming advisors, etc. para sa mga biktima ng mga bullying. Agree ako doon, maganda 'yon. 'Di ba maganda 'yon? Tapos batag doon, sang-ayon na rin naman ako sa mga iba niyang sinasabi. Hindi naman lahat ano ang mga sinasabi niya ano. Kaso lang mas marami yung mga project na naman para sa tas tataas na naman yung utang natin dahil sa mga project na to. 'Di ba? Project na to. Sino ito, ano na typos na tayo dyan. Tignan naman natin yung mga senators na hindi umaten. Si Senator Amy, Senator Robin, si Senator Bato, Senator Go, ang hindi umaten ayon sa news. Ayon sa news, hindi umaten sila. Bakit kaya? Siguro kasi nga sabi wala naman daw substance. Kasi hindi niya rin naman babanggitin yung about kay President Duterte, kay PRD, kay BP Sara, yung impeachment, yung ano pa ba, yung tariff. Ako talaga guys, hinihintay ko yung tariff. Kung ano yung magiging komento niya about sa tariff na kung ipagmamalaki niya ba yung tariff na ginawa siyang clown ni President Trump, 'di ba? Hinihintay ko talaga 'yun na na ipagmalaki niya. Pero wala, hindi niya napagmalaki 'yun, 'di ba? Hindi niya sabi niya achievement daw, malaking achievement 'yun sa 'di ba sa news. Oh. Tapos binawi niya, binawi ni Marcos yung sabi niya na hindi galing sa kanya yung decision nun. Wag daw siya yung sisihin kasi hindi naman daw siya yung nagdesisyon nung 19%. Ay, Diyos ko, hindi siya nakipag-negotiate. Alam mo, itong presidente natin talaga, weak leader talaga yung presidente natin. As in, etong sona niya is, pang-weak na sona to eh. Wala. Tanginang yan. Natatawa talaga ako sa sona ni yung mga una niyang sona, yung una niyang mga sinabi sa sona niya is puro hindi ko alam kung accomplishment ba yun. Hindi ko hindi ko alam kung anong accomplishment doon. Just ko. Ay. Anyways, guys, hanggang dyan lang yung mababaw na video natin. Gumayak pa ako para sa sonang ito. 'Di ba? May kaperlahan tayo at may tayong, 'di ba? Ipalikpik tayo. Yeah. This is Christy BPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para po matulungan nyo akong ma-reach ang 2,000 subscribers. 1,000 subscribers tayo. Maraming salamat po sa mga new subscribers. Please do like my video para po matulungan niyo naman po akong mag-grow. 'Di ba? Para i-recommend tayo kahit nabababaw na opinion na tayo, i-recommend tayo ni YouTube, 'di ba? Para lumago tayo, malay nyo, 'di ba? One day, isang araw. Thank you for watching, guys. This is Christy BPH. Bye.